Hi guys, may kwento lang ako guys. Pero may asawa ako dito bro, sabi niya illegal nga lang. Siyempre nagtaka ako. Ah, ano yon? Paano yon? Nasa ibang lugar yata yung asawa niya, pero siya nandito. Ah, Sabi niya malungkot ang buhay ko kasi illegal. Paano nasabing illegal? Sabi niya. Pero nasa ibang lugar na yung asawa niya. Siya kasi nalipat na siya ng work dito kasi ang trabaho niya more on company siya eh. Okay naman sahod niya, malaki nga sweldo niya, halos kalahati lang yung akin. Nasa 5,000 yata siya. Tapos, ang kagandahan lang kasi talaga sa kumpanya dito guys, may mga sarili kang sasakyan, may overtime, tapos nasa iyo ang oras, pag day off, Biyernes, Sabado. Yun nga, sabi niya, ang problema ko nga dun bro, nandun siya. Paano yan? Sabi ko, AT&T na rin yun. Oo, sabi niya. Parang sinusuportahan na lang niya, nangungupahan doon, ganun. Ang nangyari pala noon, sabi niya, nung nandun siya sa lugar na yon, doon pa siya nagwo-work dati. Doon niya na-meet yon, bali kasambahay yon. Paano mo na-meet naman yon? Base sa compound raw, sa village, doon sila nagtatrabaho, nakita nga niya yon. Maluwag kasi yung village, nandun palakad-lakad yung mga ate hanggang sa nakuha na niya yung Facebook number hanggang sa naging sila na nga hanggang sa may day off kasi yun eh. Hanggang sa may nangyari, nabuntis. Ayun, ang abuti sabi ko di kayo kinulong. Nung nalaman yata nung amo ng babae, sabi ko dapat parang ano, sabi ko paano nanganak yun? Parang nagamit yata yung insurance ng amo kaya hindi na question. Yung bata ngayon halos magwawalong taon na raw eh. Ang tagal na pala. Pero wala na raw siya sa amo niya. Parang yung babae, parang ano na lang, nangungupahan na lang doon. Yung suportahan na lang niya. Ayan, ganun. Sabi ko, delikado yan, boss. Ano bang ano, may papayo mo? Sabi niya sa akin. Bilang may edad ako sa kanya, mga siguro kalahating taon lang. Kaya, ang hirap niyan, boss. Sabi ko. Ang gagawin mo na lang dyan, isuko nyo. Susuko kayo, kayong tatlo. Kaya nga sabi niya, paano naman yung work ko? Siyempre, ikaw ba may asawa? Ginanong ko, may asawa ka ba sa Pinas? Yung babae ba may asawa? Wala na raw, iwalay na sila lahat, pati sa Pinas. Kaya, yun na lang siya nakapokus. Bali yung mga anak naman nila raw sa Pinas, malalaki na. So, ang problema na lang talaga niya, yung illegal niya ng asawa, tsaka yung anak. Siyempre, yung mga walang papel raw eh. Yung bata nga raw, lumalaki, di pa nag-aaral eh. Kaya nga, sabi ko, ang hirap niyan. Sabi ko, ang alam kong legal dyan, sumuko na lang kayo doon sa ano, sa embassy, o yung mag-ina doon, 'di ba? Pero ang kwan kasi diyan, tatanungin yung babae kung sino yung naging tatay niyan, 'di ba? Siyempre, tuturo ka ng babae, madadamay ka. Kasi sabi ko, boss, ginanong ko, minsan kasi may nakausap rin akong lokal na ganyan rin ang kwento. Yun nga, kasambahay tsaka driver, may nangyari na buntis. Ang ginawa nung ano, nung amo, pinakulong talaga. Kulong silang tatlo pero
6 years, 6 months lang yata, pero dineport rin. Ang alam ko nga maigpit eh. Ganun lang kwento Pero sabi ko, kung ganun rin naman, magsuko na lang kayo para mapapilan yung bata, makauwi na kayo. Yun ang ano ko doon. Tapos sabi niya, bala nga niya mag-exit na. Pwede rin, sabi ko, kasi alos 15 years na pala siya eh. Oo, sabi ko nga kasi exit ka na lang. Kaso ang mangyayari niyan, yung mag-ina mo, illegal. 'Di ba? At least, kung sumuko man sila, magagawan sila ng papel. Kaso, alam ko may karapatang yan, parusa. Pero, hindi natin alam kung ano yon. Yun lang, maaral sa mga OFW. Di ko nakuha yung ano niya, kasi ako naman kasi kwento lang naman ang kuwang ko eh. Di ko na inano yung pagkatao niya. Basta parang naawa rin ako sa kanya kasi sabi niya, nakaka-stress talaga bro. 'Di ba? Sabi ko, ganun na lang gawin mo, exit ka na lang, pabayad ka na lang sa kumpanya mo. Malaki na yan, 15 years. Mahigit kalahating milyon na makakuha mo niyan. Yun lang ang aral doon. Yun lang guys. Bye-bye.